We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran, sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman si Eden Priatos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga K9 units sa Western Visayas gin-evaluate agud mag-augment sa seguridad sa palaaboton nga eleksyon. Pagpatuman sang COMELEC gun ban, hugot nga ginatutukan 5 kaadlaw antes ang eleksyon. Mga puso, samtang masobra 3,000 kapulis sa Iloilo Province iga-deploy sa voting centers eleksyon. Nakatutok, Zen Kilantang. All systems go na ang Iloilo Police Provincial Office 5 kaadlaw antes ang barangay and sangguniang kabataan elections sa Lunes. Nagahulat na ang IPPO sa mando sang Commission on Elections sa ila deployment. Sa diin masobra 3,000 kapulis sa probinsya ang iga-deploy. 2 ka police personnel ang magabantay sa tag sa ka-voting center agud masiguro ang kalinong sang eleksyon. Kung saan man i-mando sa ngaton sining COMELEC, then ready na ang aton sining mga personnel para nga i-plaster or i-deploy na sa tagsa nila ka mga area of assignment. 92 ka barangay sa probinsya sang Iloilo ang ginatutukan nga nalakip sa election areas of concern. 90 ang yara sa orange category o kon may serious armed threats sang CPP-NPA, kag 2 ang yara sa yellow category o kon may intense political rivalry. Naglabot sa 28 ang naglapa sa COMELEC gun ban sa probinsya. 19 ka loose firearms ang narecover, 11 ka deadly weapon kag 1 ka eksplosibo ang nakumpiska sang kapulisan. Magadugay ang COMELEC gun ban tubtob November 29. Sunod sa kapulisan, likawan ang pagdala sa mga ginadumilian nga bagay sa adlaw sang eleksyon. Samtang gin-evaluate naman ang mga K9 units sang tag sa kaprobinsya sang Regional Explosives and Ordnance Division and K9 unit o kon RECO 6 lakip ng civilian K9 units. Ini ang kabahin sang preparasyon sa nagahilapit nga eleksyon. Ang K9 units ang iga-augment sa mga eskwelahan nga magaserbe voting sites. May mga gingamit nga misitera, boxes, motorsiklo kag salakyan ng kapulisan nga ginbutangan sa eksplosibo agud mahibaloan kung epektibo ang 1 ka K9 unit. Isa si Rocky sa gin-evaluate sa diin pila ka minuto pa lang na determina sini nga may composition sa explosives. Kaya ito ngayon, pinatest namin ng mga boxes, mga variables, tuno kung nagde-detect talaga yung aso namin para magamit natin sa BSKE, sa mga big events, para for the safety and security ng buong Region 6, not only Iloilo, sa mga ilawang part, tulad ng Magimaras. Magluwas sa barangay and SK elections, ginahandaan man sang RECO 6 ang mga dalagkong aktibidad sa rehiyon, lakip ng Pista Minatay, holiday season kag dinagyang festival. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, sa kaangot ng balita, masobra 150 ka kandidato sa eleksyon sa probinsya sa Negros Occidental, ginpadalaan sang show cause order sang COMELEC bangod sa premature campaigning. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginatutukan karon sang Negros Occidental Provincial COMELEC ang sahi isang pagpangampanya sa mga mapadalagan para sa Barangay and SK Elections 2023. Ini patapos naglabot na sa 150 kakandidato sa Barangay and SK Elections ang ginpadalaan sang show cause order. Nagpaandam ang talatapan sa mga kandidato nga likawan ang pagpanuhol o kung anuman nga sahi isang pagpamakal sang boto. Hindi ka mo magbalik dyan sa inyong boto because vote selling is also an election offense. We are ramping up our efforts to minimize the pagdadakmang ginamon na madakpan
Sa adlaw sang eleksyon, ginapanumdum sa mga botante nga magboto sang temprano kag pangitaon ng precinct number sa bulig sa precinct finder nga makita mismo sa website sang COMELEC. If you want to know, dili mo presinto, pag di niya eskwelahan, nasa mga QR code na lang. Samtang umpisa sa October 27, iga-deploy na ang mga militar kag kapulisan sa probinsya. Kumpiyansa naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson na sa bulig sang otoridad mangin malinong ang eleksyon. I'm confident that the Negrenses understand that more important is that it is a credible and peaceful election. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedrasio, One Western Visayas. Pamilya sang Ilongga OFW nga ginapahayag napatay sa Israel. Magapangayo sang bulig sa Iloilo LGU nga mapadasig ang pagpapauli sa bangkay sini. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpahayag sang Iloilo Public Services Employment Office nga ginpaidalom na sa DNA test si Mayor June nga utod ni Grace Prodigo Cabrera, ang Ilongga OFW nga ginapahayag nga nalakip sa mga napatay sa gamo sa Israel. Inagud makumpirma kung ang bangkay nga nakitaan amo si Grace Cabrera. Nahibaluan nga una na ginpahayag sang Philippine Embassy nga nagmatch ang fingerprints ni Grace. So si Mary June, sister ni Ma'am Grace, naka-DNA test na for purposes of cross-matching, pero ang natungdan nga bangkay wala pa doon na DNA, pero kayo sigurado kung sigihon para pag DNA test na kay nagtaliwan. Dugang pasang peso, nagapangayo subong sang bulig ang pamilya kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mapadasig ang pagproseso sa pagpapauli sang bangkay sa Ilongga OFW. Handa naman ang Iloilo Provincial Government nga mag-assist sa pamilya agud madala na ang bangkay sa Pampanga kung sa diin didto ipalubong sang iyahimata. Samtang naghatag naman sang bulig pinansyal ang DSWD6 sa pamilya ni Grace Cabrera. Kami sa DSWD naghatag sang assistance sa pamilya ni Grace Prodigo sa maasing worth 40,000 pesos, no? Para sa iya nanay kag sa duwa ka siblings. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, dead on arrival sa ospital ang 36 anyos nga si Glory Bansagan, samtang pilaso naman ang iyang live-in partner nga si Joren Ayo, 25 anyos, matapos sila ang ginpangtiro sa ilang mga puluyan sa barangay Bongbongan, Maayon, Capiz, Sabado sa gabi. Ginkilala ang suspect kay Renny Boy Soberano, 30 anyos. Suno sa kapulisan, manugtulog na kuntani ang mag-live-in partner sa nagsulod ng suspect sa balay sa mga biktima. Pilas sa idalom sang ilang mga tiyan ang naagom sa mga biktima. Nagagwa sa investigasyon nga trabahador sa Maisan ang suspect kag si Ayo. Suno sa pulis, nahisa ang suspect kay Ayo bangod siya ang ginasaligan sang ila amo. Na-recover sa crime scene ang basiyo kag slugs sang ginapatihan 45 caliber pistol. Padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan agud madakpan ang suspect. Sila ang ginatulinan, so mahampal sang mga nakakilala sa ila. Ang biktima, medyo daw mahugod bala, daw mo na nga ginasaligan sa makinaryas sang ilang tiyo nga ginasilusan sa sang suspect. Mapuso insidente sang pagpangawat na record sa tungasang sinadya sa Bacolod City. Pila ka kabataan nalipong pa sa paginutok sa Lacson Tourism Strip. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa tungasang kasadyahan sa Lacson Tourism Strip, pila ka insidente ang inirespondihan sa Bacolod City Police Station 2. Nadakpan ang iningagirpasuni kawatan nga natulo nagpangawat sang wallet. Sang ginbukad ang bag, sini nakita ang isa pa kakahita nga ginapagningiyahan sang isa pa ka persona. Sa ini naman nga video nga kuha sa bahid sang Dalan Aguinaldo, las 2 sang kagahon, makita ang pagpinukutay sang duha grupo. Sa pagpangusisa sa kapulisan, naglabay ang grupo sa magnogbyuhanay sa pwesto sa mga wala pa nakilala kalalakihan. Bangod ginapasuni hubog, nagkatensyon kag nagrambol ang mga ini. So lihi, wala na nagpa-record ang babae kag grupo sini. Bawod ginapasuni, pangayaw ang ila nakaaway. Bali, samtang nagapuli sila. Gandugin tripan namin sa mga nakainuman. Do tanan man sila nga grupo, nagrupo mo. Do man to. Then nag-arambol, naging pulian. Abisar, sa nasabit ng mga insidente, ginpahayag sa kapulisan nga isolated o kung minor incident lang ang mga ini.
Bangod sa wala toong nga mga aktibidad sa Dalan Lacson, dagsang festival goers kag nangin magutok ang karsada. Ang ini nga minor de edad ginatabangan sa rescue teams matapos sinali nga nagpalaminot ang dughan kag nangalipong. Sunod sa lola sini, ginkulbaan kunong bata sang napalibutan sa madamo nga tawo. Samtang, kumpiyansa naman ang Bacolod Tourism Office nga nangin maayo ang pag-amuma sa mabakulod nun sa mga bisita. Ginalauman nga malabot sa LGU ang target sini nga 5 billion pesos nga tourism receipts kag masobra 200,000 nga mga bisita. That's why every day kapag text kami sa mga tanan-tanan na establishments, no? Looking at kada kasi makareach ka na 200,000 plus. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, ginamo sa tungaan ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino kag Bitaw Head Major Junji Liba mas naglala pa. Espino mapasaka kaso nga libel. Grupo ni Liba nagpasaka naman sa reklamo grave threat kag oral defamation batok sa konsehal. Yaring balita. Kunsang nagliligan, nagapalagtika na ilang Sunday Councilor Al Victor Espino kag Bitaw Head Major Junji Liba. Subong, may legal battle na sa tunga sa duha. Upod ang mga abogado, ginpahayag ni Espino nga kasuhan sinisang libel si Liba. Ang nagreklamo nga job order employee kag duha ka mga personnel nga nagpahayag nga nanggamo ini. Namuyayaw kag nagpakita pa sang nakataklos kuno nga pusil. Ginapadalman man sa nga team ang korupsyon sa Bitaw. Aminado ini nga king siya sa nagpadulong sa opisina ni Liba bangod ang iya kakilala nga ginto kag ginklap ang salakyan, ginapahayag, ginsukot kag ginpahog sang Bitaw. Ang ini kuno nga modus hindi sini matulon. Gasulod sa ulo kong may corruption sa Bitaw. I will file resolutions correspondingly with the Sangguniang Panglungsod and may ara naman ko sulat sa aton City Treasurer nga ginahulat ko man ang iyang asabat. Depensa ni Liba, pato-pato istorya sang konsihal. Ang kabutigan doon na sa aton pero ako isa lamang hambal ko, 28 years sa serbisyo ko, na-maintain ko yung integrity ko. Nagpasaka na sa reklamo, grave threat kag oral defamation ang job order nga si Abner Salbalyon batok sa konsihal. So gin-challenge na nga akong tao nga hikapa ko. So dito na ko na-alarm nga basi kung i-challenge i-dare sa nga akong tao nga hikapon kasinggit sa nga tanduga ko, hikapa ko kay tiruhon ta ka. Ang pamangkot, kung matuod nga may ara ko pusil, kagin threat ko, no? Naghambal ko nga tiruhon ko siya kung tandugon niya ko liwat. The question is nga, why akong indakop? As is his mandate to do so, no? So, ang iyayang remedy was to call for a press conference the next day, kagin ako saran niya kong... Madumduman nga nagmando na ang LGU sa impartial investigation, angot sa natabo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Daan nga mga lapida nga ginhimo footwalk sa Kabatuan Roman Catholic Cemetery nakaangkon sa negatibong nga reaksyon. Mga lapida sang napatay gilayon nga ginpakakas sang simbahan. Si Zen Kilantang nakatuto. Makitaan sa Laragway nga ini ang mga lapida nga ginsemento sa footwalk pasulod sa Kabatuan Roman Catholic Cemetery. Inang nakaangkon sa negatibong nga reaksyon sa social media. Mismo ang mga nagasulod sa patio ang hindi man konforme sa pagbutang sa mga lapida sa dalan. Kaya ka man matapak kami nga randaan. Kasi kalagon ta ka patay. Hindi pwede, gidi. Kay balaan mo daan na iya, may tag-iya na iya mo. Sunod sa manugbaligya sa sagwa sang patio, ginsugo ang mga trabahador nga gamito ng mga daan nga lapida bilang tiles apang kinahanglan nga nakakulob ang mga ngalan sa mga minatay. Ang nasaksihan ko latakan kaya ako tiya ko gabarbaligya sweeting seed ang gaobrasan da diyan. Dason si Claudia ngaran nga siya ang tresurera anay da kang parokya naghambal sa nagaobra nga ipakelbon. Nga hindi bla makita ang ngaran. Garing alibad nag-obra mo ay nagintuman. Ay kuno itabunan mananda pa. Di karon naman daw ay tabunan, obran mas natuti. Nakikita siguro ang garagi. Lunas nga adlaw sang ginpanghukas na sa mga trabahador ang lapida. Nagpaiway naman ang maini nga magpa-interview kag ginatugyan sa parokya. Gintinguhaan sa news team nga makuha ang bahin sang simbahan angot sa issue apang wala pa sang tao sa opisina kaina sang aga. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas.
Nakuha sang graduate sang West Visayas State University ang ikapito nga pwesto sa October 2023 Forester Licensure Examination. Nakakuha sang rating nga 90.15% si Rico Lopez Silvestre sang WVSU College of Forestry. Halin sa 1,947 ka mga nagkuha sang pasinawan, 1,076 ang nakapasar. Si Marisol Carion sang Cebu Technological University Argao Campus ang rank number 1 sa rating nga 92.45%. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ginpadulungan na sang maintenance team sang telco ang ginareklamo nga poste nga nagahilay kag may nagawayway nga kable sa barangay Quintinsalas, Haro. Nagpatindog na sila sang bag-o nga konkreto nga poste nga igabulo sa nagahilay nga poste. Apang suno sa telco, iga-schedule pa ang pag-transfer sa mga linya agud masiguro nga hindi maapektuhan ang mga konsumidor nga nakakonekta sa linya sang telepono kag internet. Ginpadulungan sang news team ang barangay officials agud makuhaan sang bahin sa pag-follow up sa reklamo sa nagalaylay nga kable. Apang wala sa barangay hall ang kapitan. Tuman nakadelikado, manubo na ang nagalaylay nga kable nga posible nga matumba kung masangit sang dalagko nga salakyan. Padayon naton nga ginatutukan ang ini nga reklamo. Sa Bacolod City naman mga puso, mga balota ang gamiton para sa eleksyon 2023. Ginapaidalom na sa verification. Barangay Mansilingan nga may pinakadamo nga registered voters ginatutukan sang COMELEC ang kapulisan. Yaring balita. Formal na ginbaton sa City Treasurer's Office sa COMELEC Bacolod City mga balota. Gikan sa Central Office kay gilayon gipaidalom sa maidid nga verifikasyon sa atubang sa observers kag representatives. 5 adlaw antes ang barangay kag SK elections. May 340,098 ka registered voters sa Bacolod City nga pagatungaon sa kabugusan nga 908 ka clustered precincts. May pinakadamo nga mga botante ang Mansilingan nga yara sa 24,165. Naplastar naman ang 908 ka mga ballot boxes nga handa na i-distribute Lunes sa kagahon. Insakto ka nagalabot sa aton, no? Plus 3 na nga aton nga ballots kay gina-allocate pa ang aton nga mga electoral board members naton kung mag-vote sila sa presinto nila. Sa record sa COMELEC, may 8 ka kandidato sa pagkapunong barangay sa Barangay Mandalagan. Samtang 62 naman ang mga nagpapili bilang barangay kagawad sa Tangob. Ini ang mga barangay ang labing nga tutukan sa COMELEC kag kapulisan. Gusto ko lang sila i-remind nga by October 29, no? Ang pag-inom sa makalubong ilim na ginabawal na natin na kag other than that ang ganba naton na existing. Ang mga nag-edad 15 tubtob 17 anyos ang hatagan sa isa ka balota. Samtang ang nag-edad 18 tubtob 30 anyos ang tugyanan sang duha ka balota. May tag isa ka balota ang nag-edad 31 pataas. May paandam naman ang COMELEC sa mga personnel sa kapulisan. DepEd, LGU, sa election offenses gaangay isang pagpangampanya. Sometimes, balay ng mga post-post lang naton nga for us, no, do ka harmless. Pero pwede siya magamit mo against sa imo. Ang iningang observers gikan sa informang evaluation ng monitoring team sa mga nakalain-lain nga barangay. Amo ang mag-train sa mga watchers sang tagsa ka grupo sang mga kandidato. Vote wisely. Dapat ilang tanaw na to ng ilang inagyan kung may agi sila kag ang performance nila. Kami nga mga pumluyo sa Barangay Villamonte, ga-observe kami sang amon subong pagpadalagan dira. Ari kami di subong ga-observe kay gusto namon wala daya ay walay tanan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga pagpanghangkat kag mga kinahanglanon sang nurses sa pagatubang sang Global Health Challenges ginpatpat sa National Annual Convention sang PNA sa Iloilo City. Kakulang sang nurses kag estado sang healthcare system pila lang sa mga luyag hatagan pagtamod sa mga partisipante. Ini ang gintutukan ni John Sala. Malayuman kung ikumpara sa mga nagliligan nga panahon ang healthcare system sang pungsod, apang tuman pakataas ang talaklaron sa mga ginakabig baganihan ang mga nurse.
Ini kun basehan ang dapat nga mangin estado sang nurses sa Pilipinas. Isa sa ilabalasihan ang nurse-to-patient ratio. Dili sa Western Visayas ang isa ka nurse ang masobra 50 ka pasyente ang ginatatap. Madamo sang tatapon nga pasyente. Apang manubo pang sweldo. Gani masami ginapili na lang sang bag-o nga nursing graduates nga sa luwasang pungsod magpasimpalad. Initanan ang luyag hatagan sang pagtamod sang Philippine Nurses Association Incorporated sa ila annual National Convention sa siyudad sang Iloilo. Bisan gamay lang tani, mapag-improve sang ilang nga mga salaries. And then we have also concerns like ang ilang nga mga COVID allowances, what do they call that now? Ang iban wala pa mahatag. Okay. Muna man ang ilang nga ginapangayo nga tani mahatag man. Para sa 3,000 ka mga partisipante ang nagpakigbahin face-to-face kag virtually. 16 katuig na nga nurse ang clinical instructor nga si Ana Shalin sang BARM o kunbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suno sa iya, pangod sa estado sang mga nurses sa Pilipinas, mabudlay nga ihaylo ang mga estudyante nga sabay lumag-abroad, dili na lang sa pungsod magserbisyo. Ayaw kita mag-give up, di tayo binin hulata. Aon bago or on bill na sana maipas. Isa man sa nagpakigbahin sa convention amo si Cheryl nga isa ka infection control nurse sang WVMC. Siya mismo naka-eksperyensya sang tuman kasako sa ospital sang tion sang pandemya. Pero subongan new normal na, ang kakulang sang mga nurse nagapadayon sa gihapon. Matagaan man sang importansya ang aton nga mga nurses kay balaan mo may ara kita ginatawag nga standard supposedly mo. Ang isa ka nurse dapat 12 lang nakabilog nga pasyente ang i-cater niya, no? In a ward. Kabahin man sa ila ginahinyo ang pagpasaka sang sweldo, mga allowances nga nahatag na kuntani sang madugay na kag ang pagpasara sang Senate Bill No. 17 o kanang Philippine Nursing Act of 2022. Let us pull our forces together so that our sentiments can be heard, so that nursing will have a better future here in the Philippines. Upod kay Romel Porquia, John Sala. Buana, Western Visayas. Mga kapuso, may ginabantayan naman nga cloud cluster sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Yara ini sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao apang suno sa pag-asa, manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo sa karon. Posible pa ini nga magbag-o gani padayon naton ini nga tutukan sa mga masunod nga inadlaw. Hangin amihan kag shear line gihapon ang makaapekto sa pungsod ilabi na sa Luzon. Samtang may tsansa naman sang localized thunderstorm sa iban pa nga bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto sa posible baha o kun landslide. Balantayan naman sa mga taga-western portion sang Luzon kag pila ka bahin sang Mindanao ang mga pag-ulan sa pila ka lugar. Mga kapuso, ginapatigayon subong nga tinion ang Oplan Baklas sa syudad sang Iloilo. Sa pinakaulihing nga update, makaupod ta live sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City, si kapuso John Sala. John? Jared, padayon subong ang pagpatigayon sa nga Iloilo City Comelec sa nga Oplan Baklas diri sa mga barangay sa distrito sang Arevalo. Kagupod naton subong ang katapos sang Iloilo City Comelec si Sir Jonathan Saino. Sir, good afternoon. Kamusta ang pagpatigayon naton sa nga Oplan Baklas? Mayong hapon, Glenn, no? Ang aton nga mga pangbaklas ini nga mga campaign posters, ang ining mga out of place, no, or kung hindi sa Comelec designated area kag makonsider nga illegally posted, no. So that's why ginpangkuha naton kay hindi ina pwede. Okay. Sir, nga dili kita naguna specific area sa may Arevalo? Halin kita sa Molo, no, sa Boulevard going to Arevalo kay nakita naton ini ang thickly populated nga mga barangay. So madamo nga mga tao butante kag madamo man nga mga posters ang ginpamutang. So diri nakita naton kag nakita man naton nga mga damo ang mga illegal posting nga mga campaign posters. Sir, short and final nga reminder sa mga kandidato natin. Ang aton nga reminder sa mga kandidato, no, until pa kita sa August 28, 12 midnight, no, isundo lang naton, no, ang aton nga pagpamutang sang aton nga mga posters para hindi ina ma-confiscate sang Comelec. No, ama lang na.
Okay. Sir, thank you very much sa time na ginahatag mo diri sa amon sa One Western Visayas, sir. Thank you. Okay. Jared, amo nang latest diri sa distrito sa Arevalo sa ginapatigayon nga Oplan Baklas. Balik sa inyo dira. Madam, again nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka manok pangisda sa barangay Kamangay, Leganes, nagakabalaka nga wala na sang maagyan ng ilang mga baruto. Temporaryong sailuhan sa mga sakayan, ginahimuan na paagi sang Leganes LGU. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 11 anyos pa lang sang nagsugod na pangisda si Tatay Romeo. Subong nagapangidaro na ini sang 63 anyos kag padayon nga pagpangisda ang pangabuyuan. Gani, tuman na lang ang iya kabalaka matapos nga amat-amat na nga ginatampukan sang duta ang ginagyan sang iya baruto kon magpalawod sa barangay Kamangay, Leganes. Hindi na makagawa na pangisda. Paano lang amon niya karon pamilya kay magutom na niguro kay hindi na kami pangisda din. Isa lang si Tatay Romeo sa masobra na pulo ka manok pangisda ang apektado sa pagtampok sang duta. Hingyo nila nga hatagan sila sang alagyan kag dulongkaan. Importante kita ni tagaan nila kami gamay nga lugar lang may dungkaan kami. May access lang kami nga makapalawod kag makapahiga diri sa kan kay para mabuhi mga kami. Malapit na lang sa 3 ka metros kag masarado na o kung matampukan na sang duta ang ginaagyan pagwa kag pasulod sang mga manok pangisda diri sa barangay Kamangay, Leganes, Iloilo. Gani, tuman ang ila kabalaka nga madulaan sila sang palangabuyan. Ang kami da pasayan ginabaligya namon para mabuhi lang kami, kakwarta kami, may nugbakal kami, bugas namon. O subong, lantawa, sirhon kami nila. Ano pang mahimo namon da? Sunod sa local government unit sang Leganes, ang porsyon sang dagat nga ginatampukan ang isa ka private property kag nagahimo sang development project subong sa lugar. Na istorya man nga dira nga tagan sila sang pamain area agud maka-agi, but then with the continuous groundworks posible or development sa owner, so posible nga naapektuhan sila. Dugang pa sa municipal administrator, nagatinguha ang agriculture office nga mapangitaan sa masampahan ang mga baruto. Sa adjacent area, may anak na sequestered property ang government. So gina-work out na if it can utilize temporarily for this affected ng mga pumuluyo dira sa wider nature ng. Hindi pa matumod sang LGU Leganes kung saan makasaylo ang mga baruto sa ginanegosyar nga lugar. Apang ginatingwaan nila nga matigayon ini sa madali nga tion. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Nag-arangkada sa 4th quarter ang Perpetual Altas sa ilaliwat nga pag-atubangay isang letra Knights subong hapon. Daog ang Altas batok sa Knights sa 12 ka puntos nga banse sa score nga 73-61. Nanginhugot ang depensa sang Perpetual Altas sa pagsugod pa lang sang 4th quarter nga nagduso sa letra Knights nga makakomiter sang asod-asod nga turnovers. Bangod sini may 4 na kadaog ang Perpetual sa kompetisyon samtang siyam na ang kalutusan sang letran. Nagapadayo naman ang hinampang sa tunga sang Benil Blazers kag sang nagapanguna sa kompetisyon nga Mapua Cardinals. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Napakita sang suporta si Sanya Lopez nga nagadala sang karakter nga Danaya sa Encantadia sa iya mangin anak sa Sangre Encantadia Chronicles si Bianca Umali. Bilang bago kuno nga tag-iya sang brilyante ng lupa, proud si Sanya kay Bianca. Kilig to the max ang Isabel fans sa latest TikTok video ni Isabel Ortega o si Miguel Tan Felix kung sa rin gin-prank ni Isabel si Miguel nga kayoho ng iya hair. Kag diri na nagtukar ang sweet music nga ginkakiligan naman sang netizens. Naga-internalize bilang kontrabida sa maging sino ka man si Juancho Trevino sa latest post sa IG. Makita ang behind the scenes sang series kag nagapa-cute pa si Gilbert nga iya karakter. Nagsorry man ini sa mga naugot sa iya karakter bilang kontrabida sa series.
Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Si Gilbert lalo nga pangaluyagan si Monique, si Carding paano na ayhan. Masarangan bala nila nga ipakigbato ang pagpalangga sa isa kagisa, inakagiban pa ang aksyon, kagiling ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, mahimo niyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, sa 61 kaadlaw na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa Subungman, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa pagtutok. Ako naman, si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kaghibaluon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.